Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Father, in the name of Jesus, I pray that your word will be transformational. Gabayan mo, ingatan mo ang bawat isa so that each of us, Lord God, will receive the word that you have for us. I-correct mo kami, i-rebuke mo kami. Ma-inspire, ma-encourage, ma-motivate kami, Lord God, to believe in you and to trust you more than ever. In Jesus' name we pray. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Usually, pag sa iba to binabasa ko, napapasigaw na sila, yeah! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Trust in the Lord. Everybody say, trust the Lord. Sa Bisaya, salig sa Ginoo. Sabi mo sa katabi mo, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, to the Lord, and He will make your paths straight. I want to call this message, In God We Trust. In God We Trust. Napansin niyo ba sa panahon natin parang ang hirap na magtiwala? Sa dami ng mga scammer, hindi lahat ng text na nababasa mo ay galing sa mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi lahat ng taong nagpupuyat kasama mo ay baka kasama mo habang buhay. Sa panahon natin na parang yung mga pangako, imbis na tinutupad, mas lamang pa yung hindi pagtupad kesa sa pagtupad, parang ang hirap ng mangako. Pagkausap mo, parang mahal na mahal ka. Pagkausap mo, parang totoong-totoo yung binebenta sa'yo. Pag sinesales to ka, parang ikaw talaga yung lamang at makikinabang. Pero magugulat ka na lang, pag binili mo na yung produkto, pag sinagot mo na siya, kapag nandun ka na, scam pala. Amen. Kasi napansin niyo ba sa panahon natin, pag nangangako ang isang tao, parang hindi na ganun kabigat yung obligasyong tuparin ito. Kung kaya't ang tao, hirap nang magtiwala sa kapwa-tao, minsan kahit ka mag-anak na hihirapang pagkatiwalaan, simply because based on the history, based on their credibility, hindi mo dapat pagkatiwalaan yan sapagkat hindi yan tumutupad sa tamang oras, hindi yan tumutupad sa kanyang pangako, at marami ng babaeng niloko yan. Correct mga kapatid? So ibig sabihin, yung kanilang history ay nakaka-apekto sa kanilang credibility. Kung kaya't pag binasa natin yung verse na ito, na ang sinasabi ng scripture, to trust the Lord with all your heart. Kasi madaling pansinin nyo sa mundo natin, hindi naman tayo binabawalan at hindi mo rin naman binabawalan ang sarili mo magtiwala. Pero kapag nagtiwala ka, bihirang-bihira na 100% ang iyong pagtiwala. Sapagkat even sa relasyon, ang sasabihin nila sa iyo, huwag mong ibigay ang lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Paano natin ngayon i-interpret ang scripture na sinasabing, we should trust the Lord with all our heart, kung dito sa mundo nasanay tayo that we trust na hindi 100% at hindi wholeheartedly. Paano nga ba tayo magtitiwala sa Panginoon at paano natin susundin ang utos ng Panginoon? Because yung sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 is not a suggestion. Hindi sinasuggest ng Bible na magtiwala ka. Inuutos ng Bible na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Para saan daw? Upang ang lahat ng ating mga hakbang at lahat ng ating dadaanan ay tutuwirin ng ating Panginoon. Napaka-wicked or crooked man ang daan. Kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, lahat ng iyong ways, kung i-acknowledge mo siya, God Himself will direct your path. We all want that.
Gusto natin na ang lahat ng daan, lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon at lahat ng destination na inihanda ng Panginoon, gusto nating marating. Correct. Pero ang tanong, paano tayo magtitiwala kung nasanay tayo sa mundong ito na parang ang hirap-hirap magtiwala? Pag sinabing trust the Lord, alam niyo ang Hebrew word ng salitang trust the Lord is confidence. Have confidence in the Lord with all your heart. Kasi minsan wala na tayong confidence sa ating sarili, wala tayong confidence magtiwala sa ibang tao, pero meron ka bang confidence that God has the ability to turn your situations around? Naniniwala ka ba na kahit ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan? I've heard a lot of stories, especially in this year. Napakarami kong storya na narinig na mga OFW na scam, mga kapwa Pilipino na scam. Sasabihin sa kanila, nanalo ka ng 5 million pesos, i-click mo ang link na ito. Wala ka namang sinalihan, ikaw naman nag-click ka. Sabi mo sa katabi mo, kasalanan mo rin yan. Joke lang. Bakit? Kasi parang ang hirap na magtiwala sapagkat lalo kapag yung kapitbahay mo nadaya, yung kaklase mo naloko, kasama mo sa bahay naloko, every time makakatanggap ka ngayon ng text, baka scam yan. Every time may manliligaw sa'yo, baka manloloko yan. Every time, laging tinetest. Kaya nga sabi ng scripture, kung hindi tayo makakapagtiwala sa tao, kaya mo bang magkaroon ng confidence that God can turn your situations around? Because trusting the Lord is believing that God is reliable. Trusting the Lord is believing that God is reliable. Amen. People can make predictions, pero ang Diyos lang ang kaya na makapagbigay ng certainty sa ating future. Kahit nanguhula lang. Tamo, nanguhula na nga lang, pinapaniwalaan pa natin. Pero, amen, even yung weather natin, forecast lang. Sasabihin niya sa'yo, 50% chance of rain, pero walang assurance na 50% niya. Minsan magugulat ka, akala mo uulan, aaraw pala. Akala mo maaraw, uulan pala. Bakit? Ang tao pumapalya. Ang tao nagkakamali. Kaya ang sabi ng scripture, kung magtitiwala ka sa mga nagkakamali, mapofrustrate ka. But when you trust the Lord, you are believing that what He said in His Word was true before, it is true now, and it will be true later. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Everybody say, trust the Lord. So my question is this, how can we trust the Lord? I want to show you 3 ways. So teacher muna tayo ngayon. I want to show you, may points tayo ngayon, praise the Lord. Sa lahat ng note takers, finally si Pastor may points. Okay. Pero hindi naman porket walang points, walang point. Okay? Point number 1, how can we trust the Lord? Number 1, trust His voice. Trust His voice. Everybody say, trust His voice. Anong ibig sabihin? Pagkatiwalaan natin ang salita at tinig ng ating Panginoon. Naalala niyo po si Moses. Nung siya itinawag ng Panginoon dun sa burning bush, sabi ng scripture, ang ating Panginoon, binigyan siya ng special assignment na maging spokesperson ng Diyos kay Paraon. Kung saan, sasabihin ni Moses dun sa presidente ng Egypt, pakawalan mo na ang mga Israelites kasi sila ay dadali na ng Panginoon sa lupang pangako. Naalala niyo pa po ba yung storya na yan? Ano ang sinabi ni Moises? Lord, ako po ay bulol. Ako po ay utal. Spokesperson pero bulol. Parang hindi siya makapaniwala na si Lord gagamit ng isang stutterer para maging spokesperson. Because kung ikaw ay spokesperson, your main job is to speak. Wow, yung iba ngayon lang inalaman. Wow, praise God. Ngayon ko lang nalaman yun, kinilabutan pa ako. What a revelation. Okay. And then, ako na magsasalita, hindi ko kayang i-express ang aking sarili. Pero ano in essence ang sinabi ng Panginoon sa kanya? In essence ang sinasabi ng Panginoon, hindi naman yung salita mo ang gagamitin, kundi yung salita ng Diyos ay papadaluyin lang sa'yo. Ibig sabihin, every word na sasabihin ni Moses from that forward is something that is some instruction na galing sa Panginoon na ipapadaan lang sa kanya. Pero ang sabi pa rin ng Panginoon, pero kung naghahanap ka pa rin, yung kapatid mo na si Aaron ang magiging spokesperson ng spokesperson. He will speak for you. Amen, mga kapatid. Bakit? Kasi kapag ang tao nagsalita, parang ang hirap paniwalaan. Ang tao kaya niyang magbigay ng mga mabubulaklak na mga salita at parang totoo. In fact, kaya mo nga siya sinagot.
Kaya ka nga napabili kahit wala ka namang planong bumili. Nag-try nyo na ba pumunta kayo ng mall? Wala kayong planong bumili ng kalan at ng mga kaldero? Pero sir, lika, libre to sir. Libre talaga to sir. Tingin ka lang po dito. Kita nyo po yung mantika, no? Non-stick pan. Hindi po dumidikit yan. Nung 3 day mo na sa bahay, dikit ng dikit. Na-sales stock ka. Sabi mo sa katabi mo, na-scam ka. Amen. Kasi ang boses ng tao pwedeng magsinungaling, pero ang boses ng Lord ay hindi magsisinungaling. Let me just say this to you. Marami tayong boses na naririnig araw-araw. Pero ang tanong, kaninong boses ang ating paniniwalaan? Sa Panginoon. Because trusting is a choice. Ang pagtitiwala, pinipili natin. Naalala niyo si Moises pa rin? Nung siya'y pumunta na sa promised land, hindi siya nakapasok eh. Sino ang pumalit sa kanya? Si Joshua. Si Joshua natakot siya eh. Sabi niya, paano na to? Hindi naman ako yung unang ininstrukan. Hindi naman ako yung unang sinabihan ng Diyos. Natakot siya. Ano nang next for me? Pero anong sabi ng Lord sa kanya? As I was with Moses, so I will be with you. Basahin niyo to, Joshua chapter 1 verse 5. Ano ang sabi dito? Everybody read this with me. 1, 2, 3, basa. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. That's the voice of God. Ang sasabihin ng tao sa iyo, hindi kita iiwan, pero iiwanan ka niya. Pero ang boses ng Panginoon, kapag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano ang ginamit ng Diyos dito na basis para magtiwala si Joshua sa kanya? Kung paanong sinamahan ko si Moises. Kung paanong tinutuo ko yung sinabi ko kay Moises. Kung paanong hindi ko binali yung pangako ko kay Moises, makakaasa ka na hindi ko rin gagawin sa'yo. Ang tanong, can you trust God when God said that to you? Kasi lalo sa atin, maaaring marami nagtatanong, Pastor, yun nga ang problema ko, hindi ko marinig yung boses ni Lord. Pag nagpipray ako, parang wala naman, naghahanap ako ng boses, pero narinig ko, butike, ganyan, tuko, yan. Yun yung mga narinig ko. Pero how can I trust the voice of God if I cannot hear the voice of God? Now listen to me. Sinabi rin naman ng scripture, di ba? Sinabi ng Bible sa atin that God speaks through His Word. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Let me just say this to you. May pagmamahal na kasama po ito, ha? Hindi ka talaga makakapag-expect magsasalita si Lord pag di mo ito binabasa. Oh, talagang hindi magsasalita. Pag sinabi mong nagsalita ang Lord pero hindi mo ito binabasa, iba yung narinig mo. Okay, kasi dito nagsasalita ang ating Panginoon. Every time you open up your Bibles, ang sabi ng Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag sinabi ng Lord, you shall not lack, it is the Word of God. That's the voice of the Lord talking to you. Na sa panahon ng pangangailangan, nandyan siya. When you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid. Anong pangako niya? I will be with you. Blessings and mercy shall follow you all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. That's the word of God. Psalms chapter 46, the Lord is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble. That's the voice of God. It is the voice of God that keeps on speaking to us. Sometimes hindi rito, minsan through the church. Sa pamamagitan ng preaching. Sino sa inyo nakakapagsalita ang Panginoon sa inyo every time nakakarinig kayo ng preaching? Especially kapag sound and doctrine, talagang maririnig mo talaga ang boses ng Panginoon na parang nagsasalita sa iyo. Amen. Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, parang ako kinakausap mo. Hindi po ako nakikipag-usap sa inyo. Si Lord po nakikipag-usap sa inyo kasi hindi ko naman kayo kilala. Pero it is the Word of God. Alam niyo, ang prayer ko lagi, especially this morning, sabi ko, Lord, gamitin mo yung simpleng mensahe na to and divide it into 1,000 different ways so that your Word will benefit the lives of each and every listener right now. That's the power of the Word of God. When you just listen to His Word. Napansin niyo, yung Bible lang yung kapag binasa mo, binabasa ka din. Yung Bible, hindi mo kabisado, pero yung Bible, kabisado ka. May kakaiba sa Word of God na every time you read it, it's as if God is talking to you. Ako lang ba yung pag nagbabasa ng Bible, parang nabubuhay yung Bible sa'yo? O ako nga lang. Okay. Okay, nararamdaman niyo po ba yun na pag nagbabasa kayo ng Bible, parang nabubuhay ang kanyang salita? Buhay talaga. Biruin mo, ilang taon na pong pinag-aaralan ng maraming Bible scholars ito. Pero minsan magugulat ka, mapa-CEO ng kumpanya o yung mga hindi kilala sa society, when they read the Word of God, they can relate to what God is saying. Why? The Lord is speaking. Naalala niyo si Peter? Kilala niyo pa po ba si Peter?
Nung sila kasama ang mga disciple, tumatawid sila ng Sea of Galilee, naka-encounter sila ng matinding bagyo, wala si Jesus sa bangka. Kasi si Jesus, in-isolate niya ang kanyang sarili para mag-pray. Sumunod lang ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Lord sa kanila, be right back. Babalik ako, mag-meet tayo dyan. Hindi naman nila alam na si Jesus lalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng scripture, in the fourth watch, around 4 o'clock in the morning, habang sila'y nagpapanik dahil lulubog na yung kanilang bangka o yung kanilang barko, nakita nila at may naaninag sila na isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Now, si Tatay Larry, yung nagsalita dito nung 3 p.m. last Sunday, fisherman yun, mangingisda. Sabi ko sa kanya, pa, sa tagal mong nangisda dun sa Aklan noon, may nakita ka na bang tao na nakapaglakad sa tubig? Sabi niya, wala pa. May nakita ka na bang isda na naglakad sa tubig? Wala pa. So just the other day, makausap ako isang mga member natin sa Dumaguete. Fisherman din siya. Sabi ko, Tatay Ernesto, sa tagal mong nangingisda, may nakita ka na ba na tao na nakalakad sa ibabaw ng tubig? Ay, wala pa, Pastor. May nakita ka na bang isda na nakalakad sa tubig? Wala pa. So yung nakita nila, imposible. Kaya nasabi na lang talaga nila multo, kahit isa lang si Jesus. Kasi dapat, kung multo, dalawa, di ba? Multo, tsaka mulwan. Mul 1, mul 2, mul 3. Okay? Sabi nila, multo! Multo! Hindi nila maaninag si Jesus, kaya napagkamalan nilang multo. Alam mo, minsan yung boses ng Lord, napagkakamalan mong multo, konsensya. Hindi mo maaninag si Lord. Sino ba yan? Lord! Multo! Tawag sila ng tawag sa Diyos, multo! Hindi nila alam, yung pagtawag nila sa Diyos, yun na, sumagot na ang Panginoon. Sabi nila, multo! Minsan yung mga answer prayer natin, pinagkakamalan natin multo. Minsan yung mga milagro sa buhay natin, pinagkakamalan nating multo. Binigay na ng Lord, pinagkamalan mo multo, pinagtabuyan mo. Kasi hindi mo type. Hello? Okay. Sabi ng Bible, sumigaw sila, multo! Ang sabi ni Jesus, ano? Mga Bible readers, come on. Do not be afraid. It is I. Take your heart. Don't be afraid. It is I. Hindi nila nakikita ang mukha ng Diyos. Pero si Peter, nung narinig niya yung boses ng Diyos, sabi niya, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Notice, take note, si Peter, fisherman din. Of all those 12 disciples, siya ang nakakaalam, you can never walk on water. Correct? Ano sabi ng Lord? Come, lapit ka. And for some unknown, ridiculous reason, humakbang si Peter palabas ng kanyang bangka at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pinagkatiwalaan niya yung boses na narinig niya, kaya nagawa niya yung imposible. Sometimes kaya hindi tayo makagawa ng bagay na imposible at miraculous kasi hindi tayo willing lumabas sa ating comfort zone at sumunod sa boses ng Panginoon. I don't know who is this for, matagal ka nang tinatawag ng Diyos. Matagal ka na ring tumatakbo palayo. Take it from me. 3 years kong tinakbuhan si Lord. Ending, pastor na ako ngayon. Why? Hindi mo matatakbuhan ang boses ng Panginoon. Akala mo pag lumalayo ka, humihina ang boses? Hindi. Pag lumalayo ka, mas lalong lumalakas ang boses ng Panginoon na sasabihin sa'yo, sumunod ka na! Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Bitawan mo na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you willing to obey the voice of the Lord? Are you willing to obey the voice of the Lord? Let us obey the voice of the Lord. Bakit? Anong sabi ng Psalms chapter 9 verse 10? God do not abandon those who search Him. That's the voice that you are looking for. That's the word of God right there. Na hindi iniiwan ng Diyos ang mga taong naghahanap sa Kanya. Because na-realize ko mga kapatid, pag sumunod ka sa boses ng Lord, sometimes you will feel lonely. You will feel alone. Kagabi nga, sabi ko kay Lord, ibang klase si Lord eh. Kasi talaga tayo, sineseparate niya. Kung may calling talaga si Lord sa'yo, isi-separate ka niya eh. Isi-separate ka niya. At pag sineparate ka niya, mararamdaman mo talaga yung loneliness minsan kasi nakaseparate ka eh. So what if you're not really alone, but you're actually separated?
Lalim masyado no, pastor ah. Okay ah. Kasi minsan pakiramdam natin, lonely tayo, iniwan na tayo. Pero what if hindi ka naman talaga iniwan? Sineparate ka lang. Sino sa inyo may toothbrush? Gamitin ko na naman itong toothbrush na to. Sino sa inyo may toothbrush? Yung binili nyo po yung toothbrush ninyo, ilan yung katabi niyang toothbrush? 6. Tingin nyo, hindi niya namimiss yun? Nung tinanggal mo siya doon, kano na ako? I feel alone. I feel lonely. You're not alone. You're just separated. Sineparate ka lang ng Panginoon kasi ang pangako ng Diyos, He will not abandon you. That's the voice of God. And sometimes, minsan may mga thinking tayo, hindi ko naririnig ang boses ng Panginoon. Okay naman, lagi ko naririnig ang Panginoon. Ba't ako lang nakarinig at sila hindi nakarinig? You're not lonely. You're not crazy. You're just separated. God wants to separate you so that you will do the purposes of God in your life. Amen. Pwede bang sabihin ng toothbrush na, I need someone to talk to? Kasi nag-iisa na lang yung toothbrush. Pagka nilalagay mo siya sa bagay, pupunta ka sa ibang lugar, nag-iisa lang yung toothbrush dun sa bag niya, 3 days lang nandun, tingin mo hindi siya nalulungkot? Tingin mo hindi siya naghahanap ng aruga ng mga kapwa niya toothbrush? Tingin mo hindi niya namimiss yung mga nanay at tatay niyang toothbrush? Namimiss niya din. Pero dahil may purpose siya, may direction siya, tingnan nyo yung mga OFW natin. Shout out sa lahat ng mga OFW. Willing ma-separate. Pero nandun sila hindi para magliwaliw at magbakasyon. May purpose sila kung ba't sila nandun. Ba't nila tinitiis ang separation? Kasi alam nila na it is for the better. And sometimes hearing the word of God will make you feel lonely. But you are not lonely. You are not buried, you are planted. You are not lonely, you are separated. Praise the Lord! Hallelujah! Kasi tingnan nyo si Shadrach, Meshach, and Abednego. Iniwan ba sila ng Panginoon? Hindi. Inabandon na ba sila ng Panginoon? Hindi. Nung sila ay nandun sa pugon ng Panday Manila, hindi sila iniwan ng Panginoon. Tignan nyo to ha. Tignan nyo yung, si Lord iba rin talaga maglambing. Tignan nyo ha si Lord. Pwede siya magpadala ng anghel para iligtas si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero siya pa talaga yung bumaba para samahan sila. Para lang ipaalala sa inyong lahat. If you feel lonely, you're not really alone. And sometimes you don't hear the voice of God. Sometimes hindi mo marinig. Pero hindi porket hindi mo naririnig. Hindi porket hindi pa nagsasalita. Hihinto ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-quit, huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Amen? Pag naglo-long drive kayo sa probinsya, naka-Waze kayo, pag yung Waze hindi na nagsasalita ng matagal, hindi laging ibig sabihin wala kayong internet. Minsan ang sinasabi lang ng Waze, hindi ako nagsasalita kasi ibig sabihin, diretso ka lang. Tuloy ka lang. Hindi porket hindi nagsasalita yung Waze, hihinto ka na. Waze, magsalita ka. Sinabi ko na nga, straight ahead, 42 kilometers. Gusto mo every kilometer magsalita ako? Sabi mo sa katabi mo, hindi talaga magsasalita. May instruction na eh. Minsan may lalapit sa akin, Pastor, gusto ko marinig ang boses ng Panginoon kung talaga bang inuutusan niya ako maglingkod sa Kanya. So ano, narinig mo ba? Hindi nga po. Kasi nga hindi mo talaga maririnig. Matagal nang nagsalita eh. Sinabi na nga maglingkod ka eh. Wag mo na, God will not state the obvious. He already commanded it to you. Sinabihan ka na niya. Gawin mo. Pagkatiwalaan natin ang boses ng Panginoon. Amen? Pangalawa, trust His timing. Trust His voice. Trust His, everybody say trust. Magtiwala tayo. Amen, sa timing ng ating Panginoon. Everybody say timing. I always say this, timing is everything. Correct? Pag sumobra ang luto, sunog. Pag kinulang ng oras, hilaw. Kailangan, tamang-tama. Ang timing napakahalaga. Sa lahat ng mga estudyante, kung hihingi kayo ng dagdag baon, timing is everything. Huwag niyong ita-timing na mainit yung ulo ng tatay ninyo, tsaka kayo manghihingi ng baon, baka bawasan pa yan. Sa mga asawang lalaki, pag maglalambing kayo sa asawa ninyo, timing is everything. Hallelujah. Amen? Sino sa inyo naniniwala timing is everything? Tignan niyo yung mga doktor. Pag nagreseta ng gamot, ano sasabihin? Inumin mo to every 4 hours, every 6 hours, twice a day, once a day. Ba't nila sinasabi yun? Bakit? Kasi napakahalaga nung timing.
And kung gagawin mo religiously at sinabi nila, inumin mo yung antibiotics for 7 days, and you follow it, gagaan ang pakiramdam mo. Yung nga lang, pagdating ng 3 days, gumaan na pakiramdam ko, sayang naman yung pera ko, iinumin ko pa ito. Diba? Ang tigas-tigasin ng ulo natin, ano? I mean, ayaw natin magtiwala sa timing kasi nakakita ka na ng konting progress, nakala mo answered prayer na. Hallelujah. That's a different message altogether. Hallelujah. Everybody say, trust His timing. Naalala niyo si Abraham? Si Abraham, pinangakuan ng Panginoon at the age of 75 na siya ay magiging descendants. Ang kanyang descendants ay magiging kasing rami ng bituin sa langit at the age of 75. So, mas matanda siya ng 10 taon sa asawa niyang si Sarah. So, si Sarah at that time ay 65 years old. Question, kung ikaw ay 75 at ang asawa mo 65, pinangakuan ka na magkakaanak ka, 10 na lang, 10. Maniniwala ka? Siguro, pastor, ko asawa ko 25. Tas ako 75, baka pwede pa. Pero yung asawa ko rin 65, baog pa. Ang sabi ng scripture, si Sarah, baog na, 65 pa. Talagang hindi lang way beyond childbearing years. Talagang imposible magkaanak. Pero alam mo, kahit mahirap, in essence, nagtiwala sila sa Panginoon. Amen? And then 24 years later, 75 plus 24. Come on, 75 plus 24. Nahirapan ayoko na dito sa church na to, may math pala. 75 plus 24, 99. At the age of 99, ilan na si Sarah? Ilan na si Sarah? 89. At the age of 99, nagpakita uli yung anghel. Siguro nung nagpakita yung anghel, siguro, finally, ito na yung answered prayer. Ang sabi ng anghel, next year, tutuparin ko na ang pangako ko. Tingnan niyo yun. Pwedeng sabihin ni Abraham, 24 years na ako nag-antay, hindi nga dumating. Tapos ngayon, 1 year na naman. In fact, sa sobrang ridiculous nito, si Sarah nga natawa na siya. Sabi niya, kung nung 65, baka pwede pa. Pero ngayon, 89 na ako. Hindi na ako concerned sa skincare, tsaka exercise. Ang concern ko na lang ngayon, matulog ng tanghali, ganyan, matulog. Pero nangako ang Panginoon, and God being true to His word, being trustworthy, at the age of 100 years old, bago makakuha ng 100,000 sa Philippine government, ang sabi ng Bible, dumating yung kanyang unang anak na si Isaac. Question, kung ngayon mangyayari yan, na meron kayong kapitbahay, 65 years old nagkaanak, pag-uusapan kaya? Balita kaya yan? Lalo na pag 90. Bakit? Sa timing ng mundo, sa timing ng tao, tapos na. Sa timing ng doktor at sa timing ng tao, 3 months ka na lang mabubuhay. Sa timing ng mundo, masyado ka na matanda, hindi ka na magkakaasawa. Sa timing ng mundo, huwag ka na maghanap ng trabaho, hindi ka na qualified. Sa timing ng mundo, wala ka ng pag-asang umasenso, ganyan ka na mamamatay. Pero ibahin mo yung timing ng Panginoon. Kasi iba ang takbo ng orasan ng tao sa takbo ng orasan ng ating Panginoon. Amen? At kahit may mga trouble, kahit may mga resistance, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Do you agree? Everybody say, trust God. Everybody say, trust God. Trust His what? His voice and trust His timing. Tingnan niyo yung mga Israelites. Nung lumabas sila from Egypt to the Promised Land, supposedly 11 days lang. Inabot sila ng ilang taon po? 40 years. Everybody say, what a delay. Grabe naman pagka-delay yan. Amen? And yet, sa kabila ng lahat ng bagay na ito, tinupad ba ng Diyos ang kanyang pangako? Yes. Hindi man nakita ng previous generation, pero tinupad ng Lord sa next generation. Mga parents, huwag kayong sumuko na magtiwala sa Diyos. Maaring hindi mo makita sa generation mo, pero siguradong makikita sa next generation. Amen? Kasi naniniwala ako, lahat, makaramihan, kasi tignan nyo yung Hebrews 11, yung tinatawag nating Hall of Faith. May mga sinasabi ang scripture diyan na merong mga pinangakuan ng Diyos na hindi natupad sa kanilang lifetime, pero tinupad ng Lord sa kanilang mga descendants. Bakit? Ang Diyos, He is true to His word. He is faithful to His word. He is trustworthy. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Hindi man natin maabutan, pero siguradong mangyayari pa rin kasi ipinangako ng ating Panginoon. Hallelujah! So we trust His timing. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa uli ang lahat. Sabi ng tao, imposible na.
Pero sa Diyos, hindi pa. Amen? You will live and you will not die. I don't know who is this for. Pero sinasabi ng Panginoon, you will live and you will not die. Hallelujah! Tingnan niyo si Job. Si Job, alam natin ang story niya. 10 ang kanyang anak, namatay sabay-sabay. Lahat ng wealth niya nawala, pati health niya na-jeopardize. Alam niyo po ba na yung book of Job is 42 chapters? Job 1, ipinakita kung sino si Job. Job 1 and 2, pinakita yung credentials ni Job. He was blameless and righteous, upright sa harap ng ating Panginoon, and yet nakaranas ng trouble. Kasi hindi naman pinangako ng Bible that you will not experience trouble. Ang pangako ng Lord, the trouble will not last. Hallelujah. Ano ang sabi ng scripture? 42 chapters na ipinakita sa atin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Job. Pero curious ba kayo sa last 2 verses ng Job 42? Kung ano naging conclusion ng buhay ni Job? Tingnan niyo to. Ang sabi ng Job chapter 42, sa pinakahuling part, these are the last 2 verses of Job 42. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. Watch this. And so Job died an old man, and full of years. Full of life. Sa ibang translation, he died and he was fulfilled. Grabe yung pinagdaanan niya. And yet fulfilled. And then, upon researching about the life of Job, I've realized na lahat pala ng mga struggle na pinagdaanan niya, yung ketong, yung pagkamatay ng kanyang anak, yung pagkawala ng kanyang negosyo, kung pagsasama-samahin mo, it only took about 9 months all in all. 9 months all in all. Dumaan siya sa matinding pagsubok, but only for 9 months. What does it imply to all of us? Minsan, pag nandun ka sa gitna ng sitwasyon, kala mo wala nang katapusan. Akala mo parang wala nang wakas. Akala mo parang wala nang light on the other side of the tunnel. Parang pakiramdam mo, nandun ka na lang lagi sa lubak at wala ka ng pag-asa. Pero ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon that God is beyond time and space. Na kung tayo nakikita lang natin yung present, ang nakikita ng Lord ay yung future, and God will never waste your pain. Kung inalaw ka niya na mag-endure ng troubles and difficulty and challenges in your life, hindi yan ginawa at inalaw ng Panginoon para pagtawanan ka, kundi para i-prepare ka for the next season of your life. And then you will realize, just like Job, after 42 chapters of difficulty, ang kanyang conclusion sa kanyang buhay, he was fulfilled. Why? Kasi lahat ng mga struggles nagkaroon ng purpose. And he trusted the timing of the Lord. Nung pinagkatiwalaan niya ang timing ng Panginoon, nakita niya ang kamay ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Trust His voice, trust His timing, and last, trust His ways. Trust His ways. Everybody say, trust His ways. Ano ibig sabihin ng ways? Bewang. Ways pa. Okay. Ways. Pamamaraan. Amen? Anong favorite niyong ulam? Favorite ulam? Adobo. Sino sa inyo may favorite na adobo? Or at least nasasarapan sa adobo? Taas kamay. Adobo. Raise an emoji. Adobo! Okay, ang dami Pero naniniwala ako kung gaano karaming kamay ang tumaas, ganun karaming version din ng adobo meron. Tinatawag natin ang adobo na pambansang ulam, pero bawat bahay iba luto. May mga adobong tuyot, walang masyadong sabaw. May mga adobong maraming sabaw. May mga adobong may laurel, may adobong walang laurel. May mga adobong may itlog. Alam mo talaga, marunong ako magluto, no? May adobong may itlog, may adobong walang itlog. May adobong chicken lang, may adobong pork and chicken. May adobo ring pork lang. May adobong masyadong marami ang suka, may adobong masyadong marami ang toyo, pati yung nagluto, may suka. Okay? Pansinin niyo mga kapatid, iisang luto, pero iba yung pamamaraan ng kanilang pagluluto. Amen? And sometimes, sa buhay natin, madali natin minsan husgahan ang pamamaraan ng Panginoon dahil nasanay tayo sa sarili nating pamamaraan at kagustuhan. Na minsan sasabihin natin, mas masarap yung adobo ni Aling Mameng kaysa sa adobo niya kasi doon ka nasanay sa kanya. Sa paraan ng pagluluto niya, yun yung naging frame of reference. And sometimes our limitation, kaya nagkakaroon tayo ng limitation is because of our frame of reference. Na minsan yun yung lagi natin nakikita. No wonder ang sabi ng scripture, when you trust the ways of God, His ways are higher than your ways. And His thoughts are greater than your thoughts. Ano ang sinasabi ng scripture? Alam ko nasanay ka sa pamamaraan ng mundo.
Pero wag mong pagkatiwalaan lang yung pamamaraan ng mundo, pagkatiwalaan mo yung pamamaraan ng ating Panginoon. In fact, itong si Job, nung siya'y naghihirap na, sinabi niya sa kanyang sarili, Job 13:15, "Though he slay me, yet I will trust him." Parang sinasabi ni Job, kahit ang ending ng aking buhay, kahit ang way ko lang para makalabas, yung patayin na ako ni Lord, kung yun yung pamamaraan niya, okay lang, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Ano sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Kahit hindi kami ilabas ng Panginoon o iligtas ng Panginoon dito sa pugon na ito, even if He doesn't, we will still not bow down to the statue of Nebuchadnezzar. Ano sinasabi nila? Pwede kaming iligtas ng Panginoon sa kanyang pamamaraan. Kung kami lang ang masusunod, Lord, iligtas mo kami. Kung kami lang ang masusunod, Lord, wag mong hayaan na yung apoy masunog kami. Pero kung ang way mo, kailangan naming mamatay para sa aming faith, kung ang way mo, kailangan ko mamatay para magawa ko ang purpose mo, I will still trust you. Even if. That's the kind of faith. Bakit? You trust the ways of God in your life. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Kilala niyo si Naaman sa Bible? Si Naaman, isa siyang military leader na matikas, tinitingala, hinahangaan. Unfortunately, meron siyang issue. Ang issue niya, meron siyang leprosy. At ang leprosy, contagious. At kapag may leprosy, ina-isolate, kino-quarantine. Ayaw niya yon kasi masisira ang kanyang karir. So he tried to hide this issue. A picture of many, many of us. We are trying to hide our issues. Tinatago niya yung kanyang leprosy. Until nung hindi niya na matago ang kanyang leprosy, lumapit siya sa isang propeta at humingi siya ng kagalingan. Alam mo ang instruction sa kanya ni Elisha? Pumunta ka sa Jordan River, lumubog ka ng 7 beses, at pag-ahon mo gagaling ka. Kung ako si Naaman, pwede ba isa lang? Ba't kailangan 7 pa? Ba't kailangan 3? Ba't di pa pwedeng 3? Di ba pwedeng 4? Kung yun ang instruction, yun yung pamamaraan ng Diyos, would you follow? Would you follow? Would you follow? Yes, yes na yes, Pastor. O ano ba design ng Lord? Naintindihan naman kami ni Lord. Pastor, nagmamahala naman po kami. O, alam mo naman yung sinabi ni Lord, di ba? Yun yung ways niya. Nakakaintindi naman si Lord, Pastor. Alam niya naman yun. Pinag-pray ko naman sa kanya, makakilala na to eh. Everybody say, trust His ways. Ano nangyari kay Naaman? Nasabi ng scripture, pagdating, by the way, kung ako si Naaman, and by the way, si Naaman nag-complain siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pinapalubog siya saan river? Sa Jordan River. Alam niyo po ba, ang Jordan River is one of the dirtiest river in ancient history. May skin disease ka na nga, ilulubog ka pa sa maruming tubig. I mean, di ba? Tayo kapag marumi, dinidisinfect. Hindi ka lulubog sa mas marumi pang ilog to make matters worse. Naalala niyo si Jesus? Nung pinakain niya yung 15,000 people, gutom na yung mga tao. Sabi ng Lord, group yourselves into 50. Gutom na group pa into 50. And you know how difficult and how time-consuming it is na i-segregate mo sila ng tig 50, knowing na 15,000 people, may ibang Bible scholar pa, sabi 20,000 people. Ilan lang yung disciples? 12. Judas pa yung isa. Ano sabihin na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, group 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine niyo kung gaano ka time-consuming, pero God is a God of order. God is a God of order. You follow His design, you will benefit from it. You follow His ways, you will receive the blessing. You follow the order, you will eat. Nakakain sila kasi sumunod sila. Nagutom sila ng medyo matagal-tagal, pero nakakain sila. Tinupad ng Lord ang kanyang pangako. Si Naaman, wala siya nagawa. Kahit na meron siyang military leader siya, kahit na sabihin natin meron siyang say, medyo na-offend pa nga siya dahil hindi siya hinarap ng propeta, pero wala siyang choice. Kasi pag wala ka na talagang choice, minsan, kahit ano, gagawin mo na. Ginawa ni Naaman, lumubog siya. Unang lubog niya sa Jordan River, pag-ahon niya, may leprosy pa rin siya. Pangalawang lubog niya, may leprosy pa rin siya. Pangatlong lubog niya, siguro sabi niya, this is stupid. Lalo lang dumudumi, lalo lang kumakati yung sugat ko eh. Pangatlong lubog ko na to. Lalong nangate, may burak-burak pa dito. Pero sabi na scripture, he followed anyway. Fourth, fifth, there's nothing magical about it.
Lulubog ka. What's the sense? Pero ang sabi ng scripture, paglubog niya ng pampitong beses, pag-ahon niya, yung kanyang balat ay parang naging balat ng sanggol. His skin was restored. Sa ways ng ancient Israel, kailangan pumunta sa priest, ipacheck mo ang sarili mo, siya magdideclare kung malinis ka. Pero sa ways ng Panginoon, sundin mo ako. And you will see the miracle happen before your very eyes. Naging kasing kinis siya ng balat ng sanggol. Naalala niyo yung mga Israelites? Nung sila'y umiikot sa Jericho wall, ang sabi ng Lord sa kanila, umikot kayo once a day for 6 days. And on the 7th day, iikot kayo ng 7 beses. Bakit hindi 14? Bakit hindi 5? Bakit hindi 3? Ang catch pa nito, kung babasahin yung mabuti intently ang Joshua chapter 6, kung nasaan nitong Jericho wall story na ito, hindi alam ng mga Israelites na iikot sila once a day. Ang instruction nila sa kanila, iikot kayo, ang assumption nila, makikipaglaban kami after na may umikot. Kung ilalagay mo ang iyong sarili sa mga Israelites, pag ikot nila dun sa Jericho wall ng unang araw, at sinabi ni Joshua, uwi na tayo, balik tayo sa camp, kasi umuwi sila sa camp after. Sasabi siguro ng mga soldier, anyari? Pinaikot kami. Hinasa ko pa naman yung espada ko. Ang kintab pa naman ng armor ko, ready to fight ako. Baka bukas. Baka bukas. Sige lang. Pagkatiwalaan lang natin. Kinabukasan, sabi ni Joshua, guys, ready na ba kayo? Yes, sir! Ready! O, kumain na ba kayo? Opo, pinagluto na po kami ng sopas. Ready! Excited siguro sila eh. Pagdating ng 2nd day, pag-ikot nila, pinabalik uli sila sa camp. 3rd day, pinabalik uli sila sa camp. Siguro 4th day, marami nang ayaw eh. Marami na nagdadabog. Buti na lang wala silang cellphone kasi kung may Facebook na ron, binash na nila si Joshua, gumawa sila ng hate page para kay Joshua. I-cancel natin si Joshua. This is not good. Pinapahirapan niya tayo. Cancel. Buti na lang walang Facebook. At buti na lang instruction ng Panginoon, huwag kayong magsasalita. Kasi kung nagsasalita sila, puro reklamo lalabas sa kanilang bibig. Pero ang sabi ng scripture, pagdating ng 7th day, here you go. Siguro alam na nila ang drill. Okay, alam na namin sir, ikot na naman kami. Ikot sila unang beses. Siguro iba pa uwi na after ng unang ikot. Pero sabi ni Joshua, wait guys. This day pala, 7 beses tayo iikot. Ha? Umikot sila 7 beses. After 7th, for a total of 13 times, inukutan nila ang Jericho wall. Sumigaw sila ng napakalakas and God delivered Jericho into them. Bakit? Kung babasahin nyo yung Joshua chapter 6, ang battle, yung laban, tapos na bago pa ito nagsimula. Kasi ang sabi ng scripture, sabi ng Lord kay Joshua, I have delivered Jericho into your hands. Hindi pa sila nagsisimula, pero past tense na yung ginamit ng Panginoon. Bakit? Sa mata ng Panginoon, tapos na. Sa nakikita ng Panginoon, tapos na. All you have to do is follow His ways, follow His instruction, follow His order, so that you will benefit and you will enjoy this. Kung huminto sila sa 6 days, nakita ba nila yung pagbagsak? Hindi. Kung huminto sila sa pang-6 na ikot nung 7th day, naranasan ba nila ang breakthrough? Hindi. Pero dahil sumunod sila all the way sa ating Panginoon, kahit na parang yung pamamaraan namin mas maganda sa pamamaraan mo, kahit pakiramdam ko mas matalino ako sa iyo, pero dahil ikaw ang aking Panginoon at ang aking Diyos, Lord, I submit my wisdom, my ability, my experience, and my education into your hands. Ito ang nakagawian ko, ito ang nakasanayan ko. Pero dahil ito ang sinabi mo, I will hold on to the truth of God's word and I will trust your ways anyway. I will trust you with all my heart, with all my soul. Kahit na parang hindi ko pa nakikita, pero dahil ito ang instruction mo, I will follow you no matter what. Kasi, ang gusto ng Panginoon, we trust Him. Anong sabi ng scripture? Balikan natin sa Proverbs 3. Trust the Lord with all your heart. Sa tibuok mong kasing-kasing, with all your heart. And lean not on your own understanding. Alam niyo po ba, na yung Hebrew word ng salitang with all your heart is actually sa bawat tibok ng iyong puso. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon sa bawat tibok ng iyong puso. Tingnan nyo nga po yung inyong puso. Kapain nyo.
tumitibok. Pero sure ako, yung tibok ng puso ng katabi mo, iba ang speed sa tibok ng puso mo. Pag masyadong mabagal ang tibok, delikado. Pag masyadong mabilis, delikado. Bawat isang puso may kanya-kanyang timing. It is a reminder for all of us. You trust God. Anumang timing, anumang lagay ng ating puso. Ano daw ang instruction? Trust the Lord with all your heart. Ang sabi, and do not, Proverbs 3, and do not lean on your own understanding in all your ways, in all your small decisions, in all your decision making. Acknowledge the Lord, submit it to His will, submit it to His ways, and He shall direct your path. Amen? Amen? Alam ko marami mga pagkakataon, pakiramdam natin mas marunong tayo sa Panginoon. Pero paalala lang ng Lord sa atin, trust Him. Trust Him. I wish I could say, I prophesy anyway, that in this church, we trust the Lord with all our heart. We do not depend on our own understanding. Ang sabi ng mundo, dahil hindi ka nakagraduate, hindi ka na pwede mag-succeed. Pero God has a plan for your life. You cannot change your past, but God can definitely change your future. God has the ability to turn your depression into celebration. God has the ability to turn your doubt into confidence. And God has the ability to transform an overthinker to an overcomer. Just believe. Believe and trust Him with all your heart, with all your soul, with all your mind. Trust His voice, trust His timing, trust His ways. Lean on Him. Depend on Him. Depend on the Lord. Sumandal ka sa Panginoon, and God Himself will direct your path. Father, we acknowledge your sovereignty and your grace in our lives. Panginoon, without you, we are nothing. So today, God, I know, naniniwala ako, Panginoon, na inalaw mong marinig namin ang mga salitang ito kasi gusto mong ipaalala sa amin na napakahalaga na ang bawat isa sa amin ay marunong pong magtiwala sa iyo. So sa mga panahon, O Diyos, na kami nagdududa, nawawala ng pag-asa, Lord, ang dalangin ko muli mong i-renew yung ability namin to trust you. Ability namin to believe that all things will work together for the good of those who love you. Maaring hindi kami dumaranas sa mga challenges ngayon and maybe nasa atmosphere kami ng celebration, but I know time will come that our faith will be challenged. Sa panahon, O God, that our faith will be challenged, our finances will be challenged, our relationship will be challenged. Lord, ang dalangin ko, ipaalala mo sa amin ang mensaheng ito, Panginoon, that we should trust you. Na magtiwala po kami sa iyo, Panginoon. At kung narinig namin ang tinig mo, magtitiwala kami, Panginoon. Kahit may uncertainty sa future, naniniwala kami, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, ang aming kinabukasan, and we will trust you. We will trust the God, the sovereign God, who made the heavens and the earth, that will take care of us. That you want good things in our lives, and you want us, Lord God, to experience everything that you have bled and died for at the cross for all our sin. Lord, I pray in Jesus' name, and I declare abundant life, blessed life, malayang buhay ang maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat ng tumatali sa amin, lahat ng fear, lahat ng doubt, lahat ng anxiety, lahat ng depression na tumatali po sa puso ng aking mga kapatid, ay wasakin mo, Panginoon. Turn our mourning into dancing, our sorrow into joy. Let there be beauty for ashes, Lord God, sa aming mga buhay, so that each of us, Lord God, will be able to prove once again in our lives na totoo ka nga po talaga, Panginoon, sa iyong mga salita. And you have proven yourself over and over again sa napakaraming panahon na ikaw ay trustworthy, na mapagkakatiwalaan ka. And now we commit ourselves to trust you again. To trust you, Lord God, even when situations are challenging. To trust you in tough times. To trust you in this difficulty. Kasi naniniwala ako na ang mga difficulty na ito will not stop our destiny. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa iyo kami magtitiwala. Ang aming buhay ay
namin sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. We honor you, God, and we acknowledge your presence. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Everybody shout, Amen. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan, and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.